Taurus, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung ng messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. At ay general reading Taurus. So, nakikita ko sa iyo dito na ito ay para sa first 2 weeks ng November 2024. Meron ka ditong positive and negative energy. So, first, unahin natin yung positive, which is 31, balance 4. May posibleng parating sa'yo na pera, okay? So, may magbubukas sa'yo ng opportunities na, or possibilities na kumita ka ng pera. So, yung income, pwedeng madagdagan, may mga payouts, incentives, mga 13-month pays, or anything dito na parang may magbubukas sa'yo yung pagkakataon para ma-improve yung financial mong buhay, okay? Pwedeng ang iba, literal na makakatanggap sila ng sweldo this first 2 weeks ng November. And isang tao ang posibleng hihingi sa'yo ng pabor. So, siguro may gusto mangutang sa'yo, gusto mong ng tulong, pero i-decline mo siya, i-reject mo siya. Kasi siguro kulang din yung pera mo, kahit may dumating, pero kulang. So, nakikita ko sa'yo dito na medyo hati yung pakiramdam mo. So, parang may confusion kang nararamdaman. Parang nakikita natin dito na hindi ka masyadong masaya kahit may mga financial blessings na dumarating sa'yo. Kasi parang feeling mo hindi pa rin sapat. Okay, Taurus? Okay. So yun, makinig ka daw sa sinasabi ng iyong intuition. Okay, so kung makikita mo dyan, sinasabi sa'yo na makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Dahil yung intuition mo ay hindi ka ipapahamak. So, if in case, ito yung problema mo dito, like, yung gusto mong pagbigyan, pero wala ka talagang may bibigay. Siguro yung perang papasok na yun sa'yo, is pangbayad mo lang sa mga utang mo, expenses mo, ganito, ganyan. So, talagang sasama yung loob ng taong ito sa'yo. Pero, yun yung sinasabi na listen to your intuition. Okay, so, nakikita ko sa'yo dito na medyo naguguluhan ka, gulong-gulo ka, kasi ayaw mong makasakit ng ibang tao, pero kailangan mong unahin yung sarili mo. Makinig ka sa sinasabi ng intuition. Etong message na to is a confirmation message na makinig ka sa kung ano yung sinasabi ng puso mo. Okay? Wow, good luck. Yung iba din sa inyo dito, may Taurus na posibleng makakatanggap talaga sila ng good luck, good fortune. So, pwedeng yung iba, pwedeng manalo sila sa mga game of chances, parang gano'n, chance game, parang gano'n, sa lotto, sa kung ano pa man. Pero hindi natin ini-encourage yung Taurus na sumugal, okay? Pero nakikita mo dito yung good luck, good fortune, black cat. So, simbolo siya, symbolizes na may swerte na posibleng darating sa iyo, Taurus, ngayong first 2 weeks ng November, or pwedeng the whole month of November. Tingnan natin, Taurus, kung ano pa ang messages, energy na gustong ipahiwatig sa iyo ng ating baraha. Okay, so yun. So, it's a confirmation of good luck, good fortune dito. Itong 6 of Wands. It's a manifestation of your dreams, wish fulfillment, a victory, success, recognition. Pwedeng may tataas ng posisyon sa trabaho. Posibleng may kakasal. Posibleng ikaw yung nasa pedestal ngayon. Ikaw yung nasa spotlight. Ikaw yung parang nakasentro ngayon, center of attraction. Itong Ace of Wands is sobrang fiery, diba? So, it's a fire sign energy. So, nakikita ko sa'yo dito yung sobrang excitement. Excited ka, grateful, thankful sa lahat ng blessings na posibleng naandyan sa'yo or natatamasa mo. Nakikita ko rin sa'yo dito yung sobrang peace and harmony, balance. So, siguro ito yung first time sa buhay mo na
panatag yung kalooban mo. Lalo na sa usaping financial. Nakikita mo yung sarili mo na makakasurvive ka sa kahit anong financial problems na pwedeng pagdaanan mo. Okay? Sobra-sobra yung ano dito, yung katatagan ng kalooban. Nakikita ko yung sobrang confidence mo. Diba? O, yung Ace of Wands, excited. Kahit ano pwede mong pasukin. Okay? Ang daming pera na parating sa'yo for the next few months. December. Yung December na to is parang yun yung pwedeng excited ka sa ngayon kasi alam mo na for the month of December maraming pera darating sa'yo. Okay, so Knight of Swords and then Page of Cups. So nakikita ko sa'yo dito itong 3 cards naman na to is parang nagsasabi sa'yo na maraming balita ka na matatanggap na posibleng magdadala sa'yo ng sobra-sobrang kagandahan ng kalooban, like magiging sobrang peaceful ka, sobrang happiness tong The Sun, kasi yung The Sun is the most siya yung pinaka masaya na tarot card sa lahat ng tarot deck. So, pag lumabas yan, sinasabi na overall happiness ito. So, it's either financial or emotional. It's either new babies, new work, wish fulfillment, wish granted, parang ganun. So, nakikita ko sa'yo dito na nakangiti ka, nakaupo ka, or nakahiga, or pwedeng pinapalakpan ka, pinakongratulate ka ng mga tao sa paligid mo. Okay? So, Magician is a miracle. Diba? So, punong-puno ng milagro yung buwan na to para sa'yo. So, punong-puno ng magic. Para siyang magic, diba? Parang iniisip mo na, hindi ko wini-wish ito dati. Or, dati wini-wish ko lang ito. Pero hindi ko in-expect na ngayon siya makukuha. So, Chariot. It's either new babies. Babies siya. Maraming babies. Pwedeng twin. Travel. Wedding anniversaries, new career, pwedeng may bibili ng sasakyan, magbibenta ng sasakyan, parang ganon. Nakikita ko yung partnership dito, collaboration, parang good karma siya. So, sa usaping trabaho or financial, nakikita ko yung sobra-sobra kang focus sa ginagawa mo. Parang yung first 2 weeks ng November is nakafocus ka sa pagtatrabaho, wala kang sasayang na oras kasi kailangan mong makaipon ng pera or may ano ka may plano ka for the money na makukuha mo. Okay, 8 of Swords, Page of Wands. Ang nakikita ko lang sa'yo dito is mag-iingat ka sa sobra-sobrang pagtitiwala. Like yung, kasi sa dami-daming blessings na posibleng dumating sa'yo, maraming mga tao yung parang makikiselebrate sila sa success mo. So, ang sinasabi sa'yo dito ng barahan na kailangan mong mag-ingat. Kailangan mo, ito kasi yung 8 of Swords na ito is, kailangan mong umalis sa connection, sa pakikipagkaibigan, sa relasyon, sa attachment, ng isang tao or pwedeng grupo, community na alam mong hindi makakabuti lalo na sa iyo, yung mga bad influence na tao. Okay? So like for example, may pera ka tapos yung mga kaibigan mo or yung mga taong malapit sa'yo is mahilig sa bisyo. Okay? So parang useless din yung pera mo kasi mauubos din yan sa bisyo din kasi sila yung malapit sa'yo. 6 of Swords, 6 of Pentacles. So may mga offer dito ng trabaho, relocation, career change, or move sa malayong lugar. So, pwedeng international siya. International travel, or international work, career. So, comment down below if yung iba sa inyo dyan is nahihirapan magdesisyon.
King of Swords. So, nakikita ko sa'yo dito na if nahihirapan kang magdesisyon, kung may trabaho ka na, tapos may nag-offer pa sa'yo ng additional offer ng work or career, or pagkakakitaan, syempre makukonfuse ka eh. Diba? So, sinasabi diyan sa'yo na kailangan mag-focus. Okay? Huwag kang ma-confuse. Focus ka sa kung ano yung gusto mo. Okay? Huwag kang ma-confuse kasi pag na-confuse ka, mahirapan ka na naman. And Two of Pentacles, isipin mo na etong ino-offer sa'yo ay posibleng magdala sa'yo ng pagbabago. And Two of Swords, reverse. Yun nga, sinasabi na iwasan mo yung ma-confuse ka. And sinasabi sa'yo dyan na yun, tanggapin mo yung mga offer na yan kasi once in a lifetime lang yung mga offer na binibigay sa atin ng universe. Minsan, hindi na yan babalik sa atin. So, huwag mo sayangin yung opportunities na to na parang sinasabi sa'yo ng barahan na once in a lifetime opportunity to sa'yo. Matagal mo itong pinagpipray or yung iba unexpected ito. So, thank you guys for watching. Bye!